Well, inside the PBB, syempre nabuo yung ano nga ni Bianca, kaya meron ng Das Bia. So paglabas yun ng bahay ni Kuya, itinuloy mo na. Kasi Itinuloy mo na yung panliligaw o kayo na ba? Napaka-controlling naman ito si Das. Napaka-arte naman ito. Galing doon yung hanas ni Klang na OA. Hindi ko naman din yun itatanggi. Wala ganun talaga ako. Emotional kasi talaga ako, Ma'am Oji. Tapos ngayon, nababasa ko na yung mga feedbacks nila sa journey ko sa loob ng bahay ni Kuya. Nagulat din ako na bawat kilos ko may sinasabi. Hindi ko naman din sinabi na ako si Dustin Yu, ang perfect boy ng Quezon City. Hindi naman di ba? Pinariringgan mo yung mga bashers mo na sila na perfect. Tignan mo yan habang nasa loob ka, binabash ka sa labas. Ang sobrang naapektuhan ay ang parents mo. Super. Hindi na sila masyado lumalabas. Natatakot na sila lumabas. Wala na talaga. Sabi ko, sorry na ako sa mga management. Hindi ko talaga sinasadya na ganito yung mangyayari sa akin. Parang hindi ako makatulog. Ano mangyayari sa buhay ko? Nakakaya na siguro lumabas. Ako, wala na ata akong career, patay. Yung binabash ka sa enhancement. Well, ginawa na lahat si David. Si David, pero kami. Sunod-sunuran ako sa kanya dati. Aminado naman talaga. Kumusta? Ayan, so may dadalawin tayo dito. Siya yung may-ari ng Eraya. Ay, eto na pala siya. Hi! How are you? Si Dustin Yu. Hello, welcome ng to PBB. Eto na. Kakain kami dito. Walang laman ng tiyan namin. Kaya kailangan magustuhan namin tong Eraya. Ang ipinagmamalaki ni Dustin. Dustin, i-ano mo kami, i-treat mo kami. Oo naman. Yay! Kumain ka na ba, Mama Oji? Ay, hindi pa. 2 days na ako hindi kumakain para lang dito. So, welcome sa Eraya. Yan. Kasama ko ngayon ang Chinito Boss Sikap ng Quezon City sa PBB. Sino pa nga bang ating tinutukoy? Dustin Yu. Hi, Dustin. Hello, Oji. How are you? Sa mga hindi nakakaalam, noon ko pa to kakilala, kaibigan, anak-anakan. Hindi pa siya pumapasok. Kaya nung nakita kita sa PBB, wow! Eto na yung chance mo. Hindi ko nga po nasabi sa inyo Okay lang. Bawal sabihin. Oo. Pero nung nalaman mo na papasok ka sa PBB, feeling mo parang you thought bigger na, wow, ito na to. Ito na yung hinihintay kong chance. Kasi nung araw, nung nasa labas pa ako, wala. Super na-excite talaga ako. Pero may kasama yung kaba talaga. Kasi ako personally, hindi naman talaga ako mahalo-bilo rin sa mga tao. Mahihain kasi talaga ako. Pero inisip ko na lang para sa career ko, opportunity rin talaga yun PBB, grabe, ang dami nangangarap dyan. Sino ba naman ako para tumanggi? Yun, naniwala na lang talaga ako sa sarili ko. So, kilala naman kita talaga. Yung mga tao na noon ka lang nakilala nung pumasok ka sa PBB, parang nabasa ka na nila agad na medyo competitive ka, na parang nando ka sa loob para manalo. Paano mo i-correct yung impression na yun? I'll be honest Sinabi ko nga na baka 2 weeks na ako sa PBB, ganyan. Kasi hindi ko ma-imagine na makakapag-stay ako ng 4 months. Before talaga ako pumasok, sabi ko na parang bahala na kung saan yung journey ko aabot. Tapos, yung pagiging competitive, hindi ko nga ako yung pinaka-hindi competitive dun Alam ng mga housemates yan. Kasi ako, ayoko talaga ng competition. Ayoko ng nakikipaglaban. Lalo na yung nabuo namin sa loob. Genuine friendship talaga. Ginagawa ko lang talaga yung best ko. Yun talaga yung number 1 rule ko sa loob ng bahay. Gagawin ko yung best ko, pero andyan pa rin yung values ko sa buhay. Wala akong aapakan ng ibang tao. Wala akong gigit-gitin. Hindi ako makikipag-away. Pero syempre, kailangan ko pa rin manalo. Kailangan ko pa rin gawin yung best ko para sa mga tasks. Yun naman talaga. Syempre, ayoko naman pakita sa tao na kulelat ako. Diba? Competitive in a way, pero sa sarili ko lang. Hindi na para makipag-compete pa sa ibang housemates. Yun talaga yung values ko.
Well, inside the PBB, syempre nabuo yung ano nga ni Bianca, kaya meron ng Das Bia. So, syempre, alam mo naman, pag mga nanonood yung mga tao ng PBB, kinikilig agad sila pag merong naila-love team. Tapos nag-click naman kayo. So, love team lang ba yun? May kasamang puso? Nung nasa loob kami ng bahay ni Kuya, wala talagang love team, Ma'am Oji. Kasi totoo talaga siya eh. Sabihin ko talaga na nakapag-build kami ng gabing friendship talaga. Naging sandalan talaga namin yung isa't isa. Kasi ang hirap eh. Parang, kumbaga, si Bianca na rin talaga yung tumulong sa journey ko para mapagaan. Kasi ang hirap talaga sa bahay ni Kuya. Nakakapagod. Ang daming challenges na mararanasan. Pero sobrang swerte ko na nandyan si Bianca talaga. At hindi lang yung love team talaga eh. Pero sa amin talaga, na-build talaga siya from scratch. So, paglabas yun ng bahay ni Kuya, itinuloy mo na? Kasi... Itinuloy mo na yung panliligaw o kayo na ba? Hindi ba kami? Hindi pa kayo. So, when you say hindi pa kami, kasi naliligaw pa lang ako. Ako excited ako mapunta ako doon sa point na liligawan ko siya. Pero ngayon, ayoko lang talaga mawala yung nabuo namin sa loob ng bahay ni Kuya. Yun lang yun. So, wala pang label. Wala pang label. Okay. So, happy ka lang being with With Bianca? her, sobra. Oh, kasi nga nung Star Magic Games, kayong magkasama. Yeah, you were there also. Oo. So, makakabalita ba kami someday o yung mga fans nyo na magkakaroon kayo ng project? Kahit magkahiwalay kayo ng network? Hopefully. May maraming balita or madami rin naman pinipitch sa amin. May chance naman daw since BBB nga nangyari. So, siguro may chance din na mag-collab ulit ng project. Meron naman daw, series daw. So, yun ang aabangan ng mga fans nyo. Yeah. So, sa ngayon, walang ibang nililigawan o kinikita na girls si Dustin. Wala. And you want to assure the fans. Not to assure them lang, pero ako talaga, to be honest, super rare for me makakita ng ganong tao, kagaya ni Bianca. So, hindi ko na yun sasayangin. When you say super rare, ano ba pagkakaiba ni Bianca sa ibang mga girls na nakilala mo? Number one, super happy talaga ako pagkasama ko siya. And sobrang bait rin talagang tao ni Bianca. Sobrang talino. Never ako na-bore pagkausap siya. Dami kong napupulot na knowledge. Magkaiba kasi kami ng personality eh. Interesting na parang may iba siyang perspective sa life. Kumbaga ako, more on sa serious side ako eh. Sa negosyo, sa career, ganyan. Siya, andyan siya to be serious din. Pero mas kaya niyang tumawa, have fun. So ako natutuwa ako kasi nababalanse nga ako. Pag sobrang seryoso ko naman, sasabihan niya lang, huwag ka masyadong seryoso. Okay, sige. So parang nababalanse nga talaga ako. Dumalaw na ba si Dustin sa bahay ni Bianca? Bianca, Para magsabi sa parents o na-meet mo na ba yung parents niya? na-meet ko na yung parents niya. May bilin ba sa'yo? Oo, madami. Anong bilin Madami, sa'yo? madami. Of course, given talaga sa mga tatay, alam naman natin yan na Yung grabe sila ka-protective. super, oo. Ako naiintindihan ko yun. Kasi ako rin naman, pag naging tatay ako, I do the same. So, nasabihan lang din talaga ako na alagaan mo si Bianca. Huwag mo sasaktan si Bianca. Yan yung mga bilin nila. Pero si Bianca naman, sa side niya, wala naman siyang dinidate or nanliligaw sa kanyang ito. Hindi ko alam. Ako sa pagkakakilala ko sa kanya ngayon, wala. Yung mga impression sa mga tao sa'yo, anong mga misconception sa'yo sa loob ng bahay na ngayong nasa labas ka na gusto mong i-correct? Nung nalaman ko na paglabas, nung mga nababasa ko. Nagbabasa ka ng comment, Comments. tapos may mga comments sila. Napaka-controlling naman ito si Dustin. Napaka-arte naman ito. Tapos pinagtanggol nila si Klang. Na galing doon yung hanash ni Klang na OA. Sorry kung nakatapak ako sa pagka-love team nyo. Tapos doon nabash ka ng gusto. Anong gusto mo i-correct? Doon sa nangyari sa amin ni Ate Klang, siguro mas di ko lang na-handle talaga emotions ko. Na sana mas naging malawak yung pag-iintindi ko. Kasi sa bahay talaga ni Kuya, hindi mo talaga siya matatakasan. If malungkot ka talaga. Hindi mo pwedeng tumawag sa kaibigan mo na, tara, labas tayo. Kasi malungkot ako. Hindi pwede. So, sana na lang mas na-control ko yung emotions ko. Pero at the same time, sobrang nasaktan lang rin talaga ako nung time na yun for Bianca. Sinasabi nila ngayon na parang OA nga, ganyan. Wala ganun talaga ako. Emotional kasi talaga ako, Ma'am Oji. Hindi ko naman din yun maitatanggi. Emotional talaga akong tao. Kahit sa family ko, sa mga friends ko. Sa friends ko, clingy nga ako eh. Lagi akong nag-aaya. Kapag bawal sila, nagtatampo pa ako, ganyan. Emotional talaga ako.
Pero ang magandang side naman nun, pag nagmahal din ako, mahal din talaga. Totoo. Totoo Genuine. din talaga. Genuine din talaga. So, ano yung mga nagawa mo sa loob na sana hindi ko pala ginawa? To be honest, Mama OG, wala akong regrets eh. Kasi pumasok talaga ako doon ng walang plano. Papakita ko lang talaga kung sino ako. Tapos ngayon, na nababasa ko na yung mga feedbacks nila sa journey ko sa loob ng bahay ni Kuya, parang gusto ko nga sabihin na hindi naman talaga ako perfect. Hindi ko naman din sinabi na ako si Dustin Yu, ang perfect boy ng Quezon City. Hindi naman eh, di ba? Pinariringgan mo yung mga bashers mo na sila na perfect. Hindi naman, pero parang nagulat din ako na bawat kilos ko may sinasabi. Pakatotoo ako doon sa bahay ni Kuya. Nagmahal lang naman din ako. Wala eh. Reality show siya. So, at the end of the day, ang importante is natuto ako sa mga lahat ng nangyari. Lahat ng mga away, tampuhan. Eh, ngayon, okay naman kaming lahat eh. Proud ako na lahat kaming housemates eh, may sarili-sariling career. Bati-bati din naman kami lahat. So, hindi ko yun yung nagmamatter talaga ngayon. Correct. So, ano yung ugali mo sa loob na hindi mo na dadalhin sa labas ng bahay? Siguro yung pagiging seryoso. Alam mo, Mama OG, before ako pumasok ng bahay ni Kuya, super positive talaga ako. Kaya ako to nagawa rin itong Eraya kasi super positive ako, super light, super, ano mo yun, at peace yung buhay ko, kalmado, ganyan. Pagpasok ko ng PBB, hindi ko alam bakit ako masyadong seryoso, mabilis maapektuhan, emotional. Pikon. Hindi naman pikon. Medyo ano lang talaga. Sensitive, seloso. Kaya yun ang hindi mo na gagawin. Oo. Or iiwasan mo ng maging ugali nung lumabas ka. Oo. Kasi parang nakikita ko na mas better ako kung happy ako. Mas hindi ako stressed. Aminado naman ako. Kahit naman yung iba din na parang sa bahay talaga ni Kuya, hindi mo maiiwasan na maging negative. Tignan mo yan ha. Habang nasa loob ka, binabash ka sa labas. Ang sobrang naapektuhan ay ang parents mo. Super. Lalo na yung dad mo. Super talaga. So paglabas mo, ano yung mga bagay na nag-react yung daddy mo? Dahil anak ko to, hindi totoo yung binibintang nila, hindi tama na i-judge nila yung anak ko. Paglabas ko, Mama OG, ang sabi lang talaga sa akin ng dad ko na andito kami para sa'yo. Paulit-ulit niya sinasabi yun. Nagulat din ako kasi hindi ko in-expect na maiintindihan niya yung industriya. Nagulat ako kasi alam niyang hindi naman totoo yan. Importante yung kami, naniniwala kami sa'yo. Alam namin kung sino ka talaga. Nagulat ako kasi tayo-tayo lang may alam nun eh na parang pag binabash ka na huwag mong intindihin niya. Ganyan. Pero yung parents ko, wala talaga silang alam sa showbiz. Tapos nagulat na lang ako na naging ganun sila. Naapektuhan din sila. Pero at the same time, naapektuhan sila. Ayaw lang nila talaga pakita sa akin. Ramdam ko naman, di na sila masyado lumalabas. Natatakot na sila lumabas. Pag may nakikita sila sa social media, hindi nila maiwasan magalit. One time, parang nakita ko, pinag-uusapan nila sa social media. Tapos pagbaba ko, hindi sila na nahimik. Siyempre, nakakalungkot din talaga for them na makita akong binabash ng malala. Bahagi na pinasok mo yun. Buti na lang din na kahit papaano, strong rin talaga sila. Lalo na yung tatay ko. Nabanggit mo na rin lang yung tatay mo. So, para ka na rin daw tatay dun sa bahay nyo. Kasi, naging breadwinner ka. Tapos, nabasa ko pa na bankrupt yung negosyo nyo. So, ano yun? When you say na bankrupt kayo, as in nasaid kayo sa buhay? Dati kasi, Mama OG, nung bata-bata pa kami, I'd say well-off talaga yung family namin. Madami kang may negosyo, may sarili pa kaming bahay. Dumating sa point na kinailangan na namin siya ibenta. Tapos, nalugi na rin yung businesses namin. Di na rin nila alam yung parents ko that time kung paano aahon, paano sasabay sa bagong generation. Kasi tinry na rin naman nila lahat. Kumbaga, yung mga negosyo nila, iba-iba naman that time. Dumating sa point talaga na parang kinailangan na rin namin magkakapatid na tumulong. Ako, scholar ako nung high school, pero parang kalahati. So, kailangan ko rin kumayod, silent. Hindi alam ng mga classmates ko to. Oo nga. So, anong naging trabaho mo nung high school kung kumakayod ka na? Nag-ano ako after class, if walang practice. O minsan umabsent ako sa practice. Player kasi ako basketball eh. Yung pinsan ko, may company siya pangalan Walking Photo Booth. So, sa mga party-party o birthdays, nagka-cameraman ako. Tapos, may printer sa likod. Pagka picture ko, lalagay yung SD card sa laptop. Tapos, pag print, ibibigay ko sa guest. So, parang nasahod ko nun, nasa 1,000 per day, per event. So, madami
marami pang tips sa mga kliyente, yung mga nagbe-birthday. Kasi nakikita nila ako, ay, bait mo naman, pogi mo na, ganyan. Natutuwa sila sa akin. Yun yung ginagawa ko nung high school. Tapos, nung high school din, hilig ako magbenta. May na-discover ako yung isang candy na hindi malaman-laman ng mga classmates ko saan ko nabili. Nabili ko siya na parang piso isa, binibenta ko siya ng 10 pesos ata. Kasi sobrang sarap niya. Diskarte na talaga ako ng high school. So, bibenta ko ng t-shirt, ginagawa ko, bumibili ako ng sapatos na second hand, tapos nililinis ko lang, tapos binibenta ko rin sa mga klase ko. Kasi mga classmates ko talaga, successful talaga silang lahat. As in, Chinese school kasi ako galing. So, mayayaman talaga sila. Ako, ang laban ko lang talaga, diskarte. Nainggit ka ba? Oo, Mama Oji. May ingit naman talaga yung time na yun. Kasi bata ako eh. Tapos, lagi silang may bagong sapatos, mga teammates ko. Ako, mga luma nila, binibigay lang nila sa akin. Binibili ko lang sa kanila second hand, ganyan. Tapos mga damit, bagong damit nila palagi. Baon nila, magkano. So, may inggit, pero ginawa ko siyang motivation talaga. Yun yung naging dahilan ng diskarte ko sa buhay talaga. Never ako humingi ng pera sa magulang ko nung high school. Never. Sarili mong diskarte. Sarili talaga. Somehow, meron kang dapat palang ipagpasalamat sa mga klase model. Sila yung mga una mong customers. Super. Totoo yan. Sa mga merchandise na binibenta. Totoo yan. Alam nila yan. Yung mga may letra-letra pa dito. Uso yun dati. Kunyari, pangalan mo, OG, may O. Yun yung binibenta ko dati. Tapos candy, ganyan. Nakakatawa balikan kasi ngayon ko lang rin sasabihin ito sa interview, pero ito naman talaga nagsimula yung pagiging negosyante ni Dustin. So, paano ka napasok sa showbiz? Parang pandemic ata ito, Mama OG. Tapos, kinontak ako ni Ma'am Rosel. Sabi niya, Chinese to. Pa-audition natin sa Mano po. Extra lang. Pagdating ko sa audition, sabi ko, sige, punta nga ako. Try ko lang, baka malaking pera dyan. Baka makakatulong sa akin to. Tinry ko, pagdating ko doon, may lines. Like, ano yung gagawin ko sa linya? Sabi ko, kala ko extra lang. Sa likod lang, parang background lang, ganyan. Tapos kapatid ko pala si David, ligaw ko dito sa show na to. Tapos nagto-true lines kami. Wala, binabasa ko lang yung linya. Kasi wala na akong walang feelings. Wala talaga. Kasi wala akong background sa acting. Tapos nung nasa taping na kami, naalala ko, sabi pa sa akin ni David na, ano, ready ka na ba? Parang gumanan pa siya sa akin. Ano, handa ka na ba? Nag-aaral ka na ba ng script? Ganyan. Tapos, inaral ko pero hindi ko alam kung paano yung tama. So, ginawa ko, Mama OG, nanood na lang ako ng mga eksena na bago yung eksena ko. Pinanood ko sila. Nandun ako sa set. So, yun, ginaya ko na lang. Parang ginapang-gapang ko na lang. In-imagine ko na lang yung mangyayari. So, and the rest is history. Yes, doon nagsimula talaga. Kaya pala kayo close na close si David. Doon kami naging best friend. Dahil habang nasa loob ka, parang namimiss ka naman sa labas ni David. Sobra. Buti nga walang chismis kay David na, bating ba si David? Kasi lagi yung namimiss si Dustin. Grabe lang talaga yung friendship. Oo, gusto ka na niyang umalis to. Grabe lang talaga. Kasi kagabi magkakasama kami. Sinabi niya sa akin na di niya rin natiis na nababash ako. Siguro ganun na lang rin yung naging reaction. Oo, grabe din yung suporta sa'yo ni David. Isa si David sa mga friends mo. So, ngayon ba mas dumami ang friends mo paglabas mo? Of course, Mama OG, oo. Lalo na yung mga housemates. Lalo na yung friends ko sa industriya. Mas dumami. Kasi dati si David lang yun. Isa lang si David. Tsaka si Nikki. Ngayon, andyan na yung mga housemates. Pero syempre, busy sila. At masasabi ko na it will take time pa rin na para mas maging talagang close na close. Kasi iba yung outside world eh. Sa loob ng bahay ni Kuya kakaibigan naman talaga kami. Pero ngayon, may mga ibang factors na kailangan namin isama. How do you deal with bashers? Actually, first napipikon time ka ba? Hindi eh. Surprisingly, hindi. Pero nung first 2 days, 3 days, after nung sa PBB? Parang hindi ako makatulog. Oo? Hindi talaga ako makatulog. Sabi ko, ano nangyayari sa buhay ko? Kasi, syempre, worried ako sa business ko, sa family ko, sa sarili ko. Sabi ko, nakakaya na siguro lumabas. Parang ganun. Ako, wala na ata akong career, patay. Sabi ko ganun. Ang ginawa ko... Ayun ang naisip mo na wala ka ng career dahil dami ng bashers. Wala na talaga. Sabi ko, sorry na nga ako eh. Nagsusorry na ako sa mga management. Sabi ko, hindi ko talaga sinasadya na ganito yung mangyayari sa akin. Kasi nagpakatutulan naman ako. Mali ko ba? Sabi ko, sana. Tapos, nung first day ko, sabi ko, okay, sige, tanggapin ko na hindi na para sa akin to. So, pumunta agad ako dito sa Eraya. Sabi ko, okay, negosyante na lang talaga ako. May ganun ka ng na
naka-mindset ka na Negosyo magko-concentrate ka na sa negosyo mo. So, how do you deal with, this, na parang sa totoo lang hindi naman na to issue eh. Yung binabash ka sa enhancement. Well, pero ako as a manager, tama ka. Tama yung ginawa sa'yo. Yes. Tama yung ginawa mo. Kasi kahit ako may alaga, ganun din naman. pero the reason behind may pag sa ilong, may sleep apnea kasi ako before. Maliit yung passage ng breathing ko. Naghihilik ka. Oo, tapos binabangungot ako, hindi ako nakakatulog. Bad sleep talaga everyday. Ginawa na lahat Si David. Si David, pero kami. Kaya Ganun kami din. naging Di close. ba nagaganon pa siya? Sipap. Kaya kami naging close dahil doon. Kasi hirap talaga. Nung mano po, parang nakakita siya ng someone na, gets mo ko? Parang gano'n. Kayo pala ano kayo? Super close. Yung Hindi hirap. kakaintindihan kayo sa ilang bagay. Yung hirap ng pinagdadaanan namin. Ginawa niya, parang tinunaw niya yung balat sa loob. Wala talaga eh. Until now, yung boses ko medyo ngongo, di ba? Kaya dahil doon, sleep apnea. Pero sinabay na siya. So naging happy ako na bumagay lalo. Sabi ko, okay. Pogi Kahit ako, di ba, nung araw na kakilala kita, hindi naman ganun ka yung tingin ko sa'yo. Ngayon, sobrang artista. Wow. Ganun lang, artista. Di ba? So, sa akin, wala yun eh. Sobrang lang big deal sa ibang tao kasi, alam mo na, you cannot really please everybody. Yeah, that's true. Ako hindi ako naapektuhan. Tama. Surprisingly hindi ako naapektuhan. Hindi ko alam Alam mo, magiging issue yan pag hindi maganda ang resulta. Kaya ang ganda. Hindi sa kasi in-edges kita. So, nandito tayo ngayon sa Iraya. Bakit Iraya? Ibig sabihin niya, fortune's favorite. Kasi naniniwala talaga ako na, nung di pa ako showbiz, lagi akong swerte. May ganun kang So, fortune's favorite yung pinangalan ko dito. Kasi, lagi akong na-down, lagi akong sa family, lagi kami nagkakaproblema. Pero nagagawa't nagagawa ng paraan. At may dumarating na mga blessings, ganyan. So, yun talaga yung tingin ko sa journey ko. Unexpected, pero grabe. Parang bigla-biglang may dumadating na blessings na hindi ko naman in-expect. Kakambal mo yan nang ipinanganak ka. May ganyan. So, itong Iraya, ay solo mo o marami kayo? Partner ko dito yung chef ko. Siya yung naggawa ng mga pagkain. Pero syempre, corporation to na marami kaming investors. Siguro 4 kami. Pero dito sa operations, 2 lang kami. Pero sa buo, 4 or 5 ata kami kakasosyo. Ako yung pinakamalaking shares ko. So, bakit hindi kayo nagsosyo ni David? Kayo itong mag-best friend? O iniiwasan yun kasi baka pag-awayan? Isa na rin yun, Ma'am Oji. Dati kasi ngayon may pinaplano na kami. Kasi siya yung mentor ko sa negosyo. Siya talaga. Sunod-sunuran ako sa kanya dati. Aminado naman talaga ako. Dahil sa negosyo. Nangingialam ako sa mga accountant niya, sa finance niya, sa restaurant. Pumapasok ako ng kusina kahit wala siya. Talagang kinokopya ko lahat. Inaaral mo. Ano yan? Ginagano ko. Tapos ka-text ko yung mga manager niya. Inaaral ko talaga. Galing. So, sinabi niya sa akin, hindi, magtayo ka na lang ng sarili mo. Magsimula ka sa fried chicken. Doon nagsimula. Nag-start ako ng chicken stall. Small business lang siya. Naka-cart. Flavored siya. Doon ako nagsimula. So, nakaipon. Sabi ko parang, gusto ko na ng restaurant. Sabi ko, David, tara, social tayo. Sabi niya, baka mag-away lang tayo. Kasi hindi kami same ng level ng sipag eh. Mas masipag naman talaga siya sa akin. Baka may, parang, gawin mo naman to? Kasi ginagawa ko to eh. May ganun eh, minsan eh. Baka mag-away pa. Magtitimbangan ng mga ginagawa ko, alin ng sino mas lamang sa inyo sa pagtatrabaho. Pero ngayon, Mama Oji, na nagawa ko yung Iraya ng mag-isa. Kasi ako gumawa ng plano na ito lahat. Ako ng construction, lahat talaga ako. Pagkain, ako ng decision, marketing, lahat. So, nung nakita niya yun, sabi niya sa akin paglabas ko, tara, negosyo na tayo. So, may plano kaming gagawin. That's good. Nadala mo na rito si Bianca? Favorite niya yung mushroom soup. Lalo na ngayong malamig. Lagi siya dito para lang kumain ng mushroom soup. Talaga? Favorite niya. Mushroom soup. Favorite niya o dahil nandito ka din? Hindi. Favorite niya. Kahit wala ka? Kahit wala ako. Hi! Hello. Siya si Alex. Hi, Siya Alex. Si Ces. Ayan. Asan na chef nyo? Chef, ito. Nag-video. Ay, chef! Halika nga, chef. Hi, chef. Gusto niya pagkain.
Eto, may pinagmamalaki ba kayo rito sa amin, Chef? Anong putahe ang pinagmamalaki ng Eraya na dito lang matitikman at wala sa iba? Actually, Eraya is a contemporary restaurant. So, it's a fine casual. Hindi naman kailangan dito naka-dress car tuxedo when you go here. Everyone is welcome. Usually, ang aming bestseller namin, favorite rin industry, short ribs. Short ribs. Inasal also. Actually, we cook it 48 hours, so almost 2 days. 48 hours? Yeah, 48 hours. We cook it 48 hours. Medyo tumataas ang expectation ko pag mga ganyan kwento, ha? Kailangan matikman natin yan. Ako na lang ang gagawa. Kala ko, ako na lang ang tikman mo. Yan yung favorite ni Bianca. Ito daw ang paborito ni Bianca. Mushrooms. May bula-bula? Totoo ba? Milk foam. Akala ko sabon. Ito raw yung favorite ni Bianca. Ayan, ako, tingnan ko na kung masarap itong... anong soup ito? Mushroom soup. Mushroom. Ang sarap. Wow. Alam mo, laitera ako sa pagkain. Talaga? Pero ito masarap. Yay. Pasado ang soup. Yay! Ito chicken poppers. Ay mo mga... Bigyan kita. Di pa rin nagbabago si Justin. Maasikaso pa rin. Pag isa kang bakla na aasikaso ni Justin, baka nga mabigyan mo ng mali siya. Grabe naman. Ang sarap. Bongga. Chicken poppers. Kaya pala binabalik-balikan to ni Bianca. Akala ko si Justin lang ang binabalikan eh. Kabalik-balik din pala itong soup. May bula na naman. Kumain kayo na. Na-intriga talaga ako sa bula. Bigyan mo nito na OG. Pati yung bula kasama? Oo, syempre. Ang sarap. Wala pa kayo. Ay puta, ang sarap. Ito, anong tawag sa salad na ito? Whipped feta. So mula nung matapos na yung stint nyo sa bahay ni Kuya, ang mga fans mo ba nagpupuntahan dito para puntahan ka or kumain dito kahit wala ka? Sobra dito. Nakwento ko kanina yung paglabas ko, diba? Sabi ko, dumiretso ko agad dito. Grabe, sobrang daming tao. After ko agad mag-eviction night, daming tao. So doon ko ulit naramdaman na may nagmamahal wala sa akin. Ano ka ba naman? So, kasi bashed ako, diba? Nung paglabas ko, puro negative yung sabi sa akin. So, Hindi ka dahil ikaw ang pinupuntahan nila. Kahit ikaw pinupuntahan nila kung hindi nila type yung food, no? Masarap din kasi yung food. Masarap. Talagang pinag-aralan namin ni Chef Henry yung pagkain. Bongga. Eto, masarap tong dip. Pesto aioli. Pesto. Sarap. Pesto. Pero even the bread, ay masarap. Tandaan mo, you cannot live by bread alone. Kailangan meron siyang palaman. Nakakala may palaman siya. The 48-hour short ribs, the inasal, so meron siyang black garlic stew, pork belly and ember. O ilang oras naman yan? Ito naman pork belly and ember, meron lang siyang burnt eggplant sa ilalim. Sarap to. Actually, favorite ko yung tatlo. Yan. So, titikman naman natin itong pork belly na merong chicharon. Chicharon, tsaka whipped mashed potato. Tsaka mashed potato. So, Kuhan ko nga, parang hindi ka nasarapan, mga OG. hindi, ninanamnam ko kasi yung sauce. Ano naman ito? Ito yung short ribs. Mahilig ka sa mas sauce na pagkain. Depende kung type ko yung sauce. Pero pinakain ko siya. Ito masarap. Nakasubi to ng 48 hours. Subi. Ayan yung 48 hours. Yeah. Kaya masarap. Ito masarap. Pero beef. Beef. Ito naman, boneless chicken inasal. Beef tapa. Beef tapa. Yan yung mga pang-lunch naman, mga OG. Oh my God, yung chicken oil. Naku, baka mag-selos naman si Bianca, oh. Jesus. Gyudon, that's gyudon. Masarap yung inasal nila kasi the oil helps the Flavor. Masarap. Wow. Isang karangalan na try ni Alam mo na. mga OG ang Eraya. Hindi ako nang-e-etso sa pagkain. Sasakit siyang ko. Ito naman, ano to? Beef tapa. Pareho, no? Beef tapa, yeah, pero Kahit ang beef, ha, may kanya-kanyang luto yan, ha? Ano to? gyudon. Beef gyudon din. Yes, game. Okay ka sa beef? Ano, bawal ka mga OG. Pag bawal talaga, yun yung masarap, no? Inumin na lang ng gamot.
Kaya ito yung different version ng beef gyudon. Masarap din siya. Gutom ako Kahit ako nga, Mama G. Totoo ba? Hindi, joke. Ito masarap, parang may gata. Yung itim-itim, burnt coconut yan. Sunog na coconut. Ito, tapsilog. Tapsilog. Sa tapa, anong preferred niyo, Mama Orgy? Yung matamis o maalat? Masarap din naman ito. Sabi, iba-iba yung tapa Iba-iba. Iba-iba yung tapa Sarap naman yan. Ano yan? Tawag dyan, Elia Roche. Iraya Roche. Sarap. Ito yung matcha. Matcha wafer. Sarap. Hindi masarap? Kumusta? Oh. Hindi ka type. Hayari. Kakaloka. Bakit? Nakain-kain mo pa sa akin. Hindi mo tayo. Masarap, pinaprank lang. Ito pa, cellphone ako bigla Bakit? Kinabahan ako. Oo nga. Masarap naman. Oo naman, syempre. Ito masarap kasi hindi siya masyadong matamis. Sarap. Kaya ka pala napasellphone, napahiya ka. Oo. Nakabahan ako Okay naman talaga. Masarap. Promise. Oo. Diyos Okay. ko, ano ka? Kala ko na ano ka? Allergy or Inindatan ko sila, sabi mo, paprank ko siya. Yay. Ang sarap. Thank you, Mama. So marami naman tayo nagustuhan dito sa Iraya, in fairness. So, at an early age, may negosyo ka na, 24 ka na, meron ka ng restaurant. Saan nanggagaling lahat yung passion mo sa negosyo? Dahil gusto mo yumaman? Bata pa lang talaga ako. Yung nakikita ko yung parents ko na hindi na nila alam gagawin nila kasi nga nalugi yung mga negosyo. Tahimik lang ako sa gilid kasi middle child ako Tahimik lang ako sa gilid pero nararamdaman ko yung hirap ng magulang ko talaga. As in, na parang sabi ko, di ako papayag na ganyan lang kami. Sabi ko, nakikita ko na nagbebentahan na lahat ng bahay namin. Sabi ko, di ako papayag talaga. Sabi ko, gagapangin ko talaga from scratch. Yun yung naging motivation ko talaga. Bata pa lang ako. High school talagang, yun yung mindset ko na kailangan kumita ako. Kailangan magsipag ako. Gising ako maaga. Trabaho, ganun. Anong mapapayo mo sa mga kabataan at your age tungkol sa negosyo? Like I always say, Mama Orgy, if may gusto kang gawin, especially sa negosyo, simulan mo lang. Just do it. At the end of the day, kakamali ka. Madadapa ka, mag-fail ka pag nagnegosyo ka. Part yun talaga ng journey mo sa business. But kailangan mo lang siya i-take as tuition fee para matuto, tapos sa next na negosyo mo, hindi mo nagagawin yung mga pagkakamali mo. Huwag ka lang matakot talaga. Siyempre, kailangan rin natin pag-aralan. Sipag lang rin talaga. Sa mga gustong mag-artista, ang dami ngayong bata gustong mag-artista. Anong natutunan mo? Anong na-realize mo? Anong dapat nilang gawin? Ang pagiging artista, feeling ko, passion talaga siya Kung mahal mo umarte, sige. Pero, syempre, pagka yung situation mo naman, kailangan mong mabuhay, kumita, I'd say, hindi siya yung easy route na pwede mong tahakin. Hindi mo siya pwedeng kontrolin Kumbaga, swertihan ang pag-aartista for me. Hindi lahat ay nabibigyan ng chance. Hindi lahat ay nabibigyan ng opportunity. So, kung mahal mo talaga ang pag-aarte, go for it. Bubunga naman yan May right timing talaga sa pagiging artista. Matuto lang rin talaga maghintay. Pero if iniisip mo siya as your source of income, long term siguro oo. Pero short term na parang kailangan mo na, mag-artist na ako. Hindi siya magiging madali. Kailangan mo rin magsabay ng ibang bagay para makatulong sa'yo. Like for example, magnegosyo ka o mag-racket-racket ka. So, yun naman talaga ang reality. Okay, yung mindset mo, parang kung mababasa ko, ikaw yung tipong napaka-buting anak. Dahil siguro naging mabuti rin sa iyong magulang mo. So, sa mga panahon ngayon, yung ibang Gen Z, wala akong ibang obligasyon sa magulang ko. Sila may obligasyon sa akin. Yung future family ko ang obligasyon ko. Ano kay Dusty? Honestly, nakakita rin talaga sa social media na parang, bakit obligasyon ng mga anak ang sa pamilya? Nagagalit pa sila. Nagagalit sila.
parang sa akin, parang sakit naman nun, di ba? Pag ikaw yung parents, di ba? Eh, yung parents naman natin, alam naman natin din na binibigay nila yung best nila. Kasi ako, honestly, Mama Ogie, di ako maghuhugas kamay. Dumating din ako sa point na bakit? Oo? Oo, bakit? May obligasyon ka. Bakit ko kailangan magtrabaho? Bakit yung pamilya ng ganito? Eh, ganyan. Eh, yung pamilya ko, sakto lang. Dumating talaga sa point na parang napapagod na ako. Pero dito ko talaga dinala ni Lord. So, happy ako na naangat ko yung family namin. Para naman sa mga parents, Mama Ogie, na sinusubukan naman din talaga lahat. Ginagawa rin talaga yung lahat. Nagpapakapagod para makapag-provide sa mga anak nila. Siguro maganda na rin na ipaliwanag o ipakita nila sa mga anak nila kung paano makontento sa buhay, kung paano maging masaya sa mga maliliit na bagay. Kasi mga bata ngayon, mabilis magreklamo eh. So, ako masasabi ko sa mga parents na gano'n, walang mali sa ganun, as long as talagang binibigay nila yung best nila. Hindi naman lahat tayo marireach yung goal natin na maging mayaman, ultra-rich, papantay-pantay tayo. Never mangyayari yun. But at the end of the day, ang importante talaga is love natin sa family, yung efforts, kumbaga yung best natin na para makapag-provide sa mga anak. Well, sa mga families na well-off talaga, na blessed talaga, wala tayong magagawa, may ganang mga pamilya talaga. Pero sa mga pamilya na hindi masyadong well-off, kahit saan ka pa maghanap ng katulong, kayo-kayo lang rin talaga magtutulungan So, kung kaya mo tumulong sa parents mo, why not? Kung kaya naman ng parents mo na mag-provide, better. So, kung ikaw yung anak na may capacity ka to help your family, take mo na lang rin yun na parang blessing. Maswerte ka kasi ikaw yung binigay na instrument ni Lord na tulungan yung family mo. Ako growing up, sinasabi ng tita ko sa akin na parang pag mabait ka sa pamilya mo, mas dadami yung blessings na darating. Ako naniniwala talaga ako ng mama ko. Kasi proven and tested. Mahalin mo lang talaga sila.